Samantala, Hawi, kanina nakita na natin na pumasok na sa Senado, no, itong si Justice Secretary Laila De Lima. Ayan, nakikita na natin siya na patungo na siya sa loob ng gallery, ano, sa session hall, kung saan nakatakda rin niyang gabayan o samahan yung mga whistleblowers. At the same time, napaka-skeptical niya, no, na may lalabas na bagong impormasyon mula kay Janet Lim Napoles dahil nga kahapon lang na-interview siya at sinabi nga niya na if there's no offer of immunity, it means she's opening herself to self-incrimination. So, kumbaga sinasabi niya, walang benepisyo para kay Janet Lim Napoles na mag-testify. Pero I'm also curious, Howie, ano, even if there is an offer of immunity, magsasalita pa rin ba itong si Napoles? Yun yung isa ring question eh. Kasi pwedeng magsasalita siya dahil merong offer of immunity, pero pwede ring patuloy siyang mananahimik. Ayan na, at nakikita na nga po natin na pumasok na po itong tinaguriang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. At nakasuot po siya ng bulletproof vest, Howie, ano. Kapansin-pansin, medyo pumayat itong si Janet Lim Napoles. Kanina nung huli siyang kinuhanan ng blood pressure, 130/80 ang kanyang blood pressure. Kinuha yung kanyang blood pressure doon sa Fort Santo Domingo kaninang umaga, Howie. Okay, at tulad ng ibang witnesses, no? Katulad nila Ben-Hur Luy, nakasuot siya ng bulletproof vest. Kasasabi lang ng PNP spokesman na sindak na may imminent and apparent threat daw kay Napoles. As a matter of fact, Howie, sinasabing isa siya sa pinaka-high-risk detainee at high-risk na testigo na magte-testify dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa puntong ito, puntahan natin si Jam Sasante na nasa loob ng session hall. Jam? Yes, Maris, Howie, kakapasok nga lang dito sa session hall ni Janet Lim Napoles. Pinaliligiran siya ng mga security at ngayon ay mukhang kausap niya yung mga abogado mula doon sa PAO. Nakasuot ng bulletproof vest si Janet Lim Napoles, gayon din yung mga whistleblowers na pinapunta dito sa pagdinig na unang pumasok dito sa session hall. Mga ilang minuto ang nakakaraan yung mga whistleblowers kasama na yung principal whistleblower na si Ben-Hur Luy. Nandito na rin syempre yung chairman ng Blue Ribbon Committee at yung iba pang miyembro ng komite. So, hinihintay na lang natin na magsimula. Yes, Howie. Yeah, Jan, nabanggit mo nga yung mga abogado na galing sa Public Attorney's Office, no? Nakausap niya ngayon. Ito bang una niyang pagkakataon para makipagpulong dito sa kanyang mga bagong abogado? Yes, Howie. Sa pagkakaalam natin, ito nga yung unang beses na magpupulong sila. Yun yung sabi sa atin ng Blue Ribbon Committee. Alright, Jam. So, ibig sabihin ba nito na nakikipag-usap na si Janet Lim Napoles sa mga abogado ng PAO, tinatanggap niya yung pagdedepensa ng mga PAO lawyers na ito para sa kanya sa araw na ito, dyan sa particular, dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na yan? Maris, yun nga abangan natin kung mamaya kung tatanungin si Janet Napoles kung tinatanggap na nga niya yung services. I think it would be safe to assume na dahil medyo ngayon hindi naman niya agad tinurn down medyo tumatagal yung yung usapan nila It would be safe to assume na mukhang tinatanggap na niya pero makikita natin or malalaman natin mamaya yung confirmation kapag talagang sinabi niya yun doon sa komite. Yeah, Jam, at the same time, alam natin na parang last minute naman inassign ang mga abogado na yan ng Senado kay Napoles. Hindi ito ni-request ni Janet Lim Napoles, no? So, how prepared could these lawyers be, no, to defend Janet Lim Napoles? Howie, sabi naman ng PAO, handa talaga, nag-assign nga talaga, sabi ni PAO Chief or Presida Rueda Acosta, talagang nag-assign siya ng mga senior lawyers mula doon sa PAO para masiguro na talagang poprotektahan yung mga karapatan ni Napoles. Ngayon na yan, isimula na yung pag-ibig. Okay. Alright, pakinggan na natin. Silence, please. Magandang umaga sa lahat. We'd like to acknowledge the resource persons na nandito ngayon and the senators. The senators, we have Senator Nancy Binay. Good morning, ma'am. Senator J.V. Ejercito. Good morning, sir. Senator Sonny Trillanes. Good morning, sir. Senator Bam Aquino. Morning, sir.
Senator Sonny Angara, good morning, sir. Senate President Frank Trilon, good morning, sir. Majority Floor Leader, Senator Alan Peter Cayetano, good morning, sir. Senator Cheese Escudero, good morning, sir. Senator Grace Po, good morning. Our resource persons na nandito ngayon, Simonette Briones, magandang umaga po. Marina Sula, magandang umaga po. Merlina Sunyas, good morning po. Ben Herloy, good morning. Gertrudes Loy, good morning ma'am. Mary Arlene Baltasar, good morning po. We'd also like to acknowledge the presence of Mr. Rene Villa, the chairman of the Local Water Utilities Administration. Good morning, sir. Of course, we'd like to acknowledge Ms. Janet Lim Napoles. Magandang umaga po. From of course, our Secretary of Justice, who has just arrived, Secretary Laila De Lima, good morning, ma'am. And Martin Menyes, the Director of the Witness Protection Program, good morning. Yusek Justiniano, Asek Zabedin Asis, good morning, of the Department of Justice. From the Public Attorney's Office, Attorney Howard Aresa, good morning. Attorney Marlon Buwan, good morning. Attorney Ana Lisa Soriano, good morning. Okay. We will start with our opening statement. Sa mga whistleblowers na nandito ngayon, again, maraming salamat sa pagpunta nyo dito. Your presence and continuing cooperation with the Blue Ribbon Committee is of great public service. Kay Ms. Napoles, ang pagdalo po ninyo dito ay mahalaga para sa committee ito. Pero sa tingin ko, ito po ay lalong mahalaga para sa inyo. Mahalaga ito para sa Senate Blue Ribbon Committee dahil inaasahan ng committee ito ang inyong kooperasyon para mabuo natin ang isang larawan. Ito ang larawan kung paano nagawa o manong mapunta sa maling mga kamay ang pera ng bayan. At kapag nabuo ang larawang ito, makakagawa tayo ng dagdag at tamang batas at patakaran para hindi na ito maulit pa. Para hindi na ito maulit pa sa hinaharap. Pero mas mahalaga ito para sa inyo, Ms. Napoles. Una, ito ang pagkakataon ninyo, Mrs. Napoles, para sabihin sa amin at pati na rin sa taong bayan na nakikinig at nanonood ngayon kung totoo o hindi ang mga paratang na nadinig natin mula sa mga whistleblowers. Pangalawa, ito ang pagkakataon ninyo para patunayan sa publiko na meron pang natitirang malasakit sa inyo para sa bayan. May mga nagsasabing wala naman daw magandang idudulot para sa kababayan natin ang pagpunta nyo dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi naman daw kayo tutulong sa paghahanap ng katotohanan. Patunayan ninyo, Ms. Napoles, na nagkamali sila sa kanilang iniisip. Pagkakataon ninyong makatulong sa bayan. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ito. In particular, these are what the committee is interested in and would like to ask you about and to confirm what the whistleblowers have said about these earlier. First, the businesses, the business connections and the business interests of JLN Corporation. Second, the creation and registration of several foundations allegedly upon your instruction. And third, transactions and dealings with these entities with several lawmakers and branches of the executive department named by the whistleblowers, including the alleged manner by which proceeds of the transactions were divided and distributed among the alleged conniving parties. Simulan na po natin.
Ms. Napoles, may abogado po kayo ngayon? Okay. But before we proceed, administrative matter, yun pong nandito for the first time at hindi pa nakapag-oath, pakitayo lang at the Director General is directed to administer the oath. Those who are here for the first time, kindly stand up and raise your right hand. Ms. Napoles and Attorney Villa. And tas po yung kanang, do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, pagka tinanong kayo at sasagot kayo, pakipindot yung microphone para marinig kayo, no? Page, paki ano. Ms. Napoles. Ms. Napoles, good morning po. Good morning, sir. Okay. Meron po kayong abogadong dala ngayon? Wala po. Wala. Okay. Nandyan sa tabi ninyo, in fact kanina nakita ko kausap na ninyo, yung tatlong attorney na galing sa public attorney's office. Nakausap na ninyo at gusto mo bang, do you want a few more minutes to talk to them, to confer? Pwede po? Yes, pwede. I will give you, how many minutes do you want? Around less than an hour, so that... Less than an hour? Mr. Honor, because... Half a day? No, I'm just kidding. We just... No, we'll give you 10 minutes. If that is not sufficient, then you tell me. But we'll start with 10 minutes. It's 10:16. 10:26, we start again. Can we request for around 30 minutes? We need a quality time with our client. Your Honor. This is the first time that we have met Ms. Napoles, Your Honor. And I believe she's entitled to quality time with her counsel, Your Honor. Okay, it's 10:17, 10:30. Up to 10:30. Okay, thank you, Your Honor. In the meantime, session is suspended. 3 minutes, Howie. 23 minutes, Howie, ang binigay nitong si Wait, committee chairman na... 10:30 babalik. 10:40. 10:40. 10:40, Okay. yes. It's just 10:17 right now. Ang sinasabi niya, hanggang 10:40 para mag-usap. Although, ang hinihiling talaga ng kanyang mga abogado ay sana less than an hour, pero nagulat itong si Senador Gengona doon sa Pero that's understandable. Oo, kasi first time silang nagkakilala, apparently. First time silang nag-uusap. Yun nga ang hinihiling nitong mga abogado. We need quality time with our client. Oo, sabi niya. and sa mga kasong ganito, minsan hours and days ang preparasyon, di ba? Oo Ito, gustong ibigyan ng 10 minutes ni Chairman Gengona. But apparently, it's 23 minutes that he gave to the Parang lawyers. compromise. Oo. Kasi At, gusto ng kay abogado Senator na at less than 1 hour. Oo. Pero ang sinasabi naman itong si Senador TG Gengona, kapag natapos na o nag-lapse na yung deadline na yun, sabihin lang daw sa kanila kung kinakailangan pang dagdagan. Ngayon, yun yung hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Apparently, nung tinanong siya kung meron ba siyang daladalang abogado, sabi niya wala. Pero ngayong naririyan ang mga abogado mula sa PAO, mukhang tinatanggap naman niya sa ngayon. At saka yung mga abogado, nakikita natin ngayon sa TV sets natin ay nagsitayo na at mukhang magpupulong sila sa labas ng session hall. Posibleng sa isang holding room yan, kaya alamin natin sa puntong ito, alamin natin mula kay Jam Sisante na nasa loob mismo ng session hall. Jam, saan ba posibleng mag-meeting o magpulong itong si Janet Lim Napoles at ang kanyang mga abogado mula sa PAO? Yes, Maris, nakatakda silang lumipat dun sa Office of the Majority Floor Leader dito sa may second floor din malapit sa session hall kasi humingi nga yung yung mga abogado mula dun sa PAO ng pribadong lugar para pag-usapan nila yung kanilang magiging kumbaga, kung paano sila sasagot doon sa tanong ng mga senador, Maris. May mga impormasyon ba kayong nakuha, Jam, kung talagang magbibigay ba ng pahayag itong si Janet Lim Napoles sa araw na ito?
Doon sa mga nakaraan nating mga panayam doon sa mga senador, ang sinasabi nila hindi na nga nila inaasahan na magsasalita si Napoles. Yun din yung sinasabi before nung dati niyang abogado na si Attorney Lorna Capuna na hindi siya magsasalita dito sa Senado dahil nga dapat magsalita lang siya doon sa korte kung umabot man doon sa ombudsman, pero inaabangan nga natin kasi hindi natin masabi kung meron bang magiging pagbabago doon sa kanyang strategiya ngayong hindi na si Attorney Capunan yung kanyang abogado. Sabi nga niya kanina wala siyang abogado, so yan yung inaabangan natin kung magsasalita ba siya, magbabago ang kanyang isip. Oo, mukhang matindi rin kasi yung mga binitawang pahayag nitong si Committee Chairman na Senator TG Ginggona. Very subtle, pero mahalaga yung mga sinabi niya. Mahalaga raw yung kanyang pagtestigo, yung kanyang pagharap ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dahil una, yung kanyang kooperasyon ay talagang inaasahan at kung paano napunta sa maling mga kamay yung kaban ng bayan para makagawa raw sila ng batas at hindi na maulit yan. Tsaka, tama yun. Go ahead. Yes, tama Maris. Ayun nga kanina si Senator TJ Ginggona talagang umapila na kay Napoles na magsalita na at sabihin yung katotohanan para daw sa bayan. Kumbaga sabi niya ito yung pagkakataon para ipakita ni Napoles sa taong bayan na kumbaga may natitira pa siyang or may pakialam siya doon sa taong bayan na talagang gagawin niya ito para lumabas yung katotohanan. May natitira pa siyang malasakit, kumbaga, yung ginamit na term na talagang, kumbaga, matindi yun. Kung halimbawa, ikaw yung taong tetestigo, diba, Howie, syempre, medyo matatouch ka na nun at posibleng kung ano man yung plano mo, baka medyo mabago dun sa sinabi niya. At hindi lang pagkakataon para tumulong sa bayan, kundi pagkakataon din para marinig yung panig niya at depensahan yung sarili niya. Yes, tama ka dyan. Yes, tama ka dyan, Maris. Yan nga, inunahan na nga niya si Napoles dahil nga earlier nakakakuha ng impormasyon na wala nga balak magsalita itong si Napoles. Alright, patuloy kami makikibalita sa inyo dyan, Jam. Maraming salamat, Jam Cesante.